Kuryoso lang po ako kung bakit niyo po sila tinutulungan. I mean, hindi naman po masamang tumulong pero bakit po ninyo naisip na tulungan din sila? Ah, yun ba? Nagkataon lang na may nangangailangan ng tulong kanina kaya tinulungan mo sila. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Walang sino man ang nabubuhay ng para lang sa sarili. Tulad na lamang na hindi mo kayang mabuhay na mag-isa. Kahit nagaano kang ka-introvert na tao, kahit nagaano mo pang kaayaw sa mga kasama mo sa bahay, darating at darating ang panahon na kakailanganin mo ng tulong nila. Ang sabi nila ay masarap daw ang tumulong sa kapwa. Yung makita mo lang yung mga ngiting nakaukit sa labi nila sa tuwing tutulungan mo sila ay sapat na para sa'yo. Yung makita mo lang na labis ang tuwa nila sa ibinibigay mo sa kanila ay talaga nga namang nakakatuwa na para sa'yo. Ika nga nila ay nagkakaroon tayo ng sense of accomplishment na tinatawag nila sa tuwing tutulong tayo sa ibang tao. Bakit nga ba may mga taong gano'n ang mindset sa buhay? Bakit nga ba may mga taong may mabubuting puso pagdating sa pagtulong sa ibang tao? May napapala ba sila sa pagtulong nila? Sir, kahit barya lang. Pakiusap ng isang matandang pulube sa gilid ng daan habang nakahawak sa latang dala niya. Wala sa hulog si Miriam nang sandaling mahuli siya sa trabaho. May importante siyang meeting na kailangan sanang daluhan ngayon na hindi niya na rin nadaluhan ng dahil sa naging aberya sa kotse niya kanina. Pasensya na po talaga, ma'am. Nahihiyang saad ng driver na makaharap niya ito. Hindi ko naman po ginustong maflatan tayo ng gulo ngayon. Sa totoo nga lang po ay gumagawa na po ako ng paraan. Kung gusto niyo po, pwede ko po kayong ipag-book ng taxi para po makahabol kayo. Hindi na kailangan. Pabuntong hininga niyang sambit bago siya kunot noong sumandal sa kinauupuan niya. Siguro ipapareschedule ko na lang ang meeting namin. Hindi rin naman yun ganun ka-importante tulad ng sinasabi nila. Pero ma'am, ako nang bahala. Sagot niya bago ngumiti sa matandang driver na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang magbaba ng tingin ng dahil sa kahihiyang dinala niya para sa dalaga. Baka kukuha na lang ako ng taxi dyan sa labas. Sa ngayon ay pakidala mo na lang sa talyer ang sasakyan. Sabihan mo na lang si mama tungkol sa nangyari sa araw ko. Masusunod po, ma'am. Sagot ng driver sa kanya bago siya nagdesisyong lumabas ng kotse nito. Lumaki sa isang mayamang pamilya si Miriam. Nagmamay-ari siya ng malaking negosyo sa bayan nila at ang kumpanya lang naman niya ang dahilan kung bakit maraming nagnanais na mag-invest sa kanila. Isang sikat na philanthropist ang nanay niya at madalas din silang magsagawa ng mga events at charities na tinutulungan nila. Kaya naman lubos-lubos din ang pasok ng swerte sa kanila. Ang sabi nila ay kompleto na raw ang buhay na meron si Miriam. Marami siyang pera. Marami siyang natutulungang tao. At higit sa lahat ay pinagpala siya dahil sa kabutihang puso na meron siya. Maraming naiinggit sa kanya sa lahat ng bagay na meron siya. Ngunit ang hindi alam ng lahat, marami siyang sikretong pilit na ikinukubli. Bata pa lang siya nang iwanan sila ng tatay niya. Hindi niya alam kung ano bang dahilan sa kung bakit sila iniwan ng tatay niya. Hindi rin naman ito kinukwento sa kanya ng nanay niya, kaya naman hindi niya naiwasang makaramdam ng kuryoso tungkol sa bagay na to. Kulang siya at hindi niya maitatangging ang tatay niya lang ang makakapagpuno ng kulang na yon sa buhay niya. Ni hindi niya nga alam kung nasan nga ba ngayon ang tatay niya. Ni hindi niya nga alam kung may sarili pa nga ba itong pamilyang inuuwihan. O hindi naman kaya masaya na ito sa buhay na meron siya kahit nawala sila ng nanay niya. Ni hindi niya nga alam kung nagkaanak nga ba siya sa dati niyang nobya nung iniwan sila nito. Sir, kahit barya lang po. Pakiusap pa ng isang pulube habang nakaangat ang lata niya sa lahat ng mga taong dumaraan doon. Walang ibang nagawa si Miriam kung hindi ang bumuntong hininga bago siya nagtungo sa direksyon nito. May lumapit na ginang sa direksyon ng pulubing namamalimos bago pa man siya makalapit. Ang buong akala ni Miriam ay magbibigay ang ginang na lumapit sa pulubi ng pera. Ngunit agad na napaawang ang bibig niya sa gulat nang sandaling tabigin nito ang lata na dala ng pulubi.
Magtrabaho ka ha? Tingin mo ba makakapag-ipon ka ng pera dito sa lansangan nang wala kang ginagawa? Magtrabaho ka. Ang laki ng katawan mo. Puro kaasa sa lahat ng mga taong dumaraan dito. Marami pa itong tinalak na hindi niya na pinakinggan pa. Nang sandaling makaalis ang ginang sa direksyon niya, doon lang nagdesisyon ng pulubi na muling pulutin ang lata na tinabig ng matandang babae at muling nagpatuloy sa panlilimo sa lugar na yon. Doon nakaramdam ng paninikip ng dibdib si Miriam, kaya naman bago pa man magbago ang isip ng pulubing umalis sa lugar na yon, dali-dali na siya nagtungo sa direksyon nito upang bigyan ito ng 400. Pasensya ka na kung yan lang ang maibibigay ko ha. Aniya kasabay ng paghulog sa lata nito nang may malungkot na ngiti sa labi niya. Mukhang hindi ka pa kasi kumakain. Bumili ka ng makakain mo ha. Nako, wag po kayong humingi ng pasensya ma'am. Sagot ng pulubi sa kanya. Bago nakangiting yumuko rito nang may paggalang na ikinangiti na lamang ni Miriam. Sa totoo nga lang po kita ko na po ito sa buong linggo kong pamamalimos sa kalyeng to. Malaking tulong na po ito sa akin ma'am. Pambili ng makakain. Maraming salamat po talaga. No worries. Ngiti niya bago siya naglakad palayo. Naka-4 na hakbang na siya nang muli niyang maalala na nakalimutan niya nga pala sa kotse ni Mang Ambo ang files na dadalhin niya sa trabaho ngayon. Nang dahil sa iritasyon sa mga kamalasang nangyayari sa kanya, ay kunot na umuli siyang bumaling ng tingin sa direksyong iyon at muling bumalik sa kalye kung saan niya iniwan ang driver niya. Agad na nawala ang pagkakunot sa noon niya nang makita niya kung paanong binigyan ng matandang pulubi ng pera ang 2 lalaking lumapit at nanghihingi sa kanya. Ang akala ko ba bibili siya ng pagkain niya? Tanong niya sa sarili bago muling kumunot ang noon niya nang dahil sa labis na kuryoso, lalo na nang sandaling guluhin ng matandang lalaki ang buhok ng 2 batang kasama niya. Ang sabi niya ay nagugutom na siya. Marahan siyang lumapit sa direksyon ng matanda at halos matigilan siya sa paglapit dito nang tumakbo palayo ang 2 bata. May ngiting nakaukit sa labi ng matandang yon nang pinagmasdan niya ang 2 batang tumakbo palayo. Mukha namang mas maayos ang itsura ng mga batang yon kesa sa kanya, kaya naman hindi niya naiwasang mapatanong sa sarili sa kung bakit niya nga ba ito hinatian ng perang binigay niya para rito. Ma'am, baka po meron kayong 20 pesos dyan? Pagharang ng isang ginang sa babaeng nagmamadali sa paglakad. Please ma'am, kulang ng 20 pesos ang pamasahe ko sa bus. Nasa ospital po ang anak ko at kailangan niya ng magbabantay sa kanya. Ospital? Natatawa nitong tanong bago siya tinaasan ng kilay ng dalaga. Tingin mo ba maniniwala ako sa'yo? Galingan mo sa pag-acting sa susunod. Hindi nakapanipaniwala yung mga litanya ninyo. Ma'am, nagsasabi po ako ng totoo. Good for you then. Sagot ng babae bago siya nito tinalikuran. Walang ibang nagawa ang ginang kung hindi ang magbaba na lang ng tingin sa kinatatayuan niya. Agad lang siyang nabuhayan ng loob nang sandaling may maglahad ng 20 pesos sa harapan niya na ikinaliwanag ng mukha niya. Maraming sala. Agad niyang nakagat ang dila nang makita niyang matandang pulubi na nag-abot ng 20 pesos sa kanya. Hindi ko yata matatanggap ang perang yan, kuya. Tanggapin mo na. Baka walang kasamang anak mo sa ospital. Sagot nito, dahilan upang marahan niya itong kinuha. Baka hinihintay ka na ng anak mo. Nang dahil sa narinig ay agad na nangilid ang luha sa gilid ng mata ng ginang bago siya tumungo at naiiyak na nagpasalamat sa matanda na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang umiti sa kanya. Malaking tulong to sa akin, kuya. Pagpalain ka nawa ng Panginoon sa kabutihan mo sa ibang tao. Ngiti pa ng ginang bago ito nakangiting tumakbo palayo. Walang ibang nagawa si Miriam kung hindi ang kunot noong sundan ng tingin ng ginang na ngayon ay may ngiting nakaukit sa labi niya nang dumaan ito sa gilid niya. Nang bumaling naman siya sa tingin sa direksyon ng matandang lalaki na tinulungan niya, naglalakad na ito palayo sa direksyon niya. Hindi niya alam, pero tila ba may nagtutulak sa kanya na sundan ng matandang lalaki. Oo, at importante ang araw at oras niya, ngunit hindi niya maitatangging tila ba kuryoso siya tungkol sa mga whereabouts ng kawawang matanda. Tinulungan niya ito sa kagustuhang makakain ng matanda. Nagulat siya ng sandaling ang perang inabot niya rito ay ipinantutulong naman ito sa ibang tao. Napaisip na lang siya sa sarili niya na anong sense ang ginagawa niya.
May kapalit ba lahat ng kabutihang ipinapakita niya sa ibang tao? I mean, lumingon siya sa matanda na ngayon ay patuloy sa paglalakad na sinusundan niya na lang. Mukhang kailangan niya ng tulong kesa sa mga taong tinutulungan niya. Pumasok ito sa isang grocery store at maging sa pagpili nito ng pagkain ay pinagmasdan niya lang ito mula sa malayo. Tila ba kuryoso si Miriam sa mga bagay na ginagawa nito. Aaminin niyang nakaramdam siya ng tuwa dahil hindi tulad ng ibang pulubing tinutulungan niya noon, may iniisip itong kapakanan ng ibang tao kesa sa sarili. Matagal pa ba yan? Tanong ng isang babaeng galit na galit habang nakapila sa linya patungo sa counter. Maging ang cashier na naroroon ay bagot na rin sa ginang na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang naginginig na sa pagbibilang ng barya galing sa bulsa ng paldang suot nito. Bakas ang takot sa kilos ng kawawang ginang, kaya naman hindi na naiwasan ni Miriam ang makaramdam ng dismaya. Ma'am, baka pwedeng gumilid muna kayo? Suhestyon ng cashier bago siya lumingon sa mahabang pila na naroroon. Sa gilid na lang po muna kayo magbilang ng barya. Humahaba po kasi ang pila ng dahil sa inyo. Pasensya ka na, iho. Hindi kasi ako marunong magbilang. Seryoso ka ba? Sabat ng babae nakatayo sa likuran niya bago siya nito pinagmasdan magmula ulo hanggang paa. Sa bagay, halata nga sa mukha at pananamit mo na wala kang pinag-aralan. Walang ibang nagawa ang ginang kung hindi ang manahimik na lamang ng dahil sa pagkapahiya bago ito gumilid sa pwesto na itinuro ng kahera. Nang dahil sa narinig, ay walang ibang nagawa ang pulube kung hindi ang umalis sa linya na ikinataas ng kilay ni Miriam mula sa malayo. Mas lalo lamang siyang nakaramdam ng gulat, lalo na nang sandaling magtungo ang pulube patungo sa direksyon ng ginang na ipinahiya kanina. Pwede ba akong tumulong? Tanong ng pulube, dahil ano pang nahihiyang tumango ang ginang. Pasensya ka na sa abala, kuya. Hindi mo naman kailangang humingi ng pasensya. At isa pa, wala naman akong hinahabol na oras tulad ng mga nakapila sa likuran natin. Sagot ng pulube, bago niya tinulungan ng ginang na magbilang ng bariyang dala nito. 72 lahat ng dala mo. Magkano? 72. Sagot ng pulube. Walang ibang nagawa ang ginang kung hindi ang mapanguso na lang bago siya lumingon sa kahera at nagtanong ng tungkol sa total ng nabili niyang pagkain. Nang mapagtantong kulang ng 50 ang dala niyang pera, agad niya nang ibinalik sa estante lahat ng nakuha niya na ikinaangat naman ng kilay ng pulubing kasama niya. Bakit mo ibinalik lahat ng bibilhin mo? Hindi ko kasi kayang bayaran ng lahat. Siguro ay sa susunod ko na lang bibilhin lahat ng hindi ko kailangan para ngayong araw. Ako nang magbabayad ng pinamili mo. Sagot ng pulubi sa kanya bago ito matamis ng ngumiti na ikinagulat lang ng ginang. Ibalik mo ulit sa basket lahat ng balak mong bilhin kanina. Ako nang magbabayad para sa'yo. Pero, please? Tanong nito bago niya tinulungan ng ginang sa pagbabalik ng mga pagkaing binalik niya sa estante. Gusto mo bang ikaw na lang pumila o sasamahan na lang kita? Sa totoo lang, hindi mo naman kailangang bayaran lahat, kuya. At isa pa, hindi ko naman kailangan ng lahat ng to sa ngayon. Kailangan ko lang talaga ng asukal at gatas. Maliban doon ay wala na. Sa halip na makinig ay walang ibang nagawa ang pulubi kung hindi ang manahimik. At sa halip na magpapigil sa ginang ay agad na silang nagtungo sa counter. Wala na rin namang nagawa pang ginang kung hindi ang pagmasdan na lang ang mga pagkaing pinunch ng kahera. Thank you for shopping here, saad nito. Magkasabay nilang tinahak ang daan palabas habang si Miriam naman ay walang ibang nagawa kung hindi ang sumunod sa dalawa habang nananatili pa rin nakamisid mula sa malayo ng pasikreto. Maraming salamat po talaga sa tulong, kuya. Naluluhan itong sambit bago kinuha ang paper bag mula sa kamay ng pulube. Matutuwang anak ko ngayon kapag nalaman niyang ipaghahanda ko siya ng salad. Birthday niya kasi ngayon at nangako ko sa kanya na magsasalad kami. Matutuwa siya kung ganun. Sagot ng pulube bago ngumiti sa kanya. Ipahatid mo na lang sa kanyang pagbati ko. Salamat po talaga. Sagot nito bago siya ngumiti at nagpaalam na sa pulube. Panay na ang pagtawag ng nanay niya sa phone na dala niya at ramdam niya iyon sa bulsa ng jeans niya. Ngunit sa halip na sagutin ito ay walang ibang nagawa si Miriam kung hindi ang baliwalain ito. Sa ngayon ay hindi na importante para sa kanya ang meeting na kailangan niyang daluhan.
Mas importante sa kanya ngayon ang malaman ang tungkol sa mga whereabouts ng pulubing tinulungan niya. Posible nga bang nanggugudam lang ito sa kalsada? Paano kung mayaman pala ito tulad ng mga napapanood niya sa mga soap operas? Nawala ang mga haka-haka niya sa isip nang dumiretsyong matandang lalaki sa ilalim ng tulay. Hindi na iwasan ni Miriam ang mapatakip na lang sa ilong, lalo na nang bumungad sa ilong niya ang nakakasulasok na amoy ng imburnal sa area na yon. Palibhasa kasi ay dito sa lugar na ito madalas natatambak ang mga tubig na nanggagaling sa kabilang bahagi kung nasaan nakatambak ang mga basura. Paano niya nagagawang manatili rito kung ganitong amoy ng lugar na to? Tanong niya sa sarili. Agad na nawalang pandidiri sa mukha ni Miriam nang sandaling lumabas mula sa kung saan ang isang batang babae. Nakangiti itong sumalubong sa matandang pulube na ikinaawang ng labi niya nang dahil sa sobrang gulat. Sa dulo ng tulay ay may nakita siyang kubo na nakatayo roon. Gawa ito sa pinagtagpi-tagping mga kahoy, kaya naman hindi niya naiwasang makaramdam ng lungkot para dito. "Tatay!" Nakangiting tawag ng batang babae, dahilan upang yumakap sa kanyang ama at agad na inilahad sa batang paper bag na naglalaman ng pagkaing binili niya sa grocery kanina. "Wow! Tinapay!" "Pasensya ka na kung yan lang nauwi ni tatay ha." Saad nito sa bata, bago ito lumuhod sa lupa at matamis na bumaling ng tingin sa bata na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang ngumiti sa kanya. "Hindi magandang kinita ng tatay ngayon eh. Hindi rin ako nakabili ng soda para sa'yo. Kaya tiisin mo na lang ang tubig na naroon sa pitchel." "Okay lang po yun, tay. Ang importante po ay may tinapay." Sagot nito sa kanya, bago nito binuksan ang tinapay na ibinigay ng tatay niya. "Kumain ka na po ba? Pwede tayong maghati sa isa. Lalo na't medyo malaki naman po itong nabili niyo para sa akin." "Ubusin mo na yan, kumain ang tatay." Sagot nito sa anak. Nang sandaling tumalikod ang pulubi sa anak, doon niya nakita ang dalagang nagbigay sa kanya ng pera kanina. Halos magkagulatan pa sila nang sandaling magkrus ang mata nilang dalawa. Walang ibang nagawa si Miriam kung hindi ang lumapit sa direksyon ng dalawa. Ang batang babae naman ay animong nakaramdam ng kuryoso, lalo na nang makita niya ang isang hindi pamilyar na babae na animong panauhin ng tatay niya. "Pasensya na po kung sinundan ko kayo rito," panimula ni Miriam bago siya lumingon sa kabuuan ng barong-barong nitong bahay. "Bakit po dito kayo nakatira? Nakakasulasok ang amoy dito sa bahay ninyo at dito ang daanan ng tubig na nanggagaling sa basura sa kabilang bahagi ng bayan natin. Hindi po ligtas para sa inyong dalawa ng anak ninyo na manirahan dito, kuya." Nang dahil sa narinig ay bahagyang natawa ang pulubi sa kanya, kaya naman hindi na iwasan ni Miriam ang makaramdam ng pagkapahiya. Pakiramdam niya ay nakakainsulto para sa matanda ang ginawa niyang pagpuna sa tirahan nito. Si Jude naman ay walang ibang nagawa kung hindi ang matawa dahil maging siya ay naiisip na rin ng tungkol sa bagay na yon nung una pa lang. "Wala akong choice, iha." Sagot nito na marahang tinanguan ni Miriam dahil mukhang iyon lang ang sagot na hinihintay niya sa lalaki. "Mas mabuti nang nakatira lang kami sa ganito kaysa dalhin ko sa lansangan ng anak ko. Maraming masasamang loob sa lansangan at hindi rin kami ligtas roon. Hindi ko rin masasabing ligtas para sa anak kong manirahan sa lugar na yon, lalo na't delikado na rin ngayon ang panahon. Hindi tulad noon." Lumingon siya sa dalaga na hanggang ngayon ay patuloy pa rin sa pagmuso. "Pasensya ka na sa amoy ng lugar namin." "Nako, ako pong dapat na humingi ng pasensya gayong ako pong pumasok sa boundary ninyo." Natatawa niyang sambit bago naglahad ng kamay sa matanda na marahan pa muna nitong pinagmasdan. "Ako nga pala si Miriam De Silva. Hindi ko alam kung safe ba sa'yo, iha, na makipagkamay sa akin." "Wala pong problema roon," sagot niya rito bago niya kinuha ang kamay ng matandang lalaki upang makipagkamay. Hindi naman po ako pinalaking masela ng nanay ko, lalo na't nanggaling din kami sa ganito." Ngumiti sa kanyang matandang lalaki. "Ako nga pala si Jude at itong anak kong si Urian." Pakilala niya sa sarili bago niya inilahad ang anak niya na ngayon ay nagtatago sa likuran ng ama niya. "Ano nga palang nagdala sa'yo rito, iha?" "Actually, hindi ko rin po alam eh." Natatawa ngunit nahihiya niyang sambit.
bago ngumiti sa matanda. Sana po hindi po kayo naaabala sa ginawa ko. Pasensya na rin po kung sumunod ako sa inyo nang walang paalam. Sa katunayan ay kuryoso lang po ako sa mga ginagawa ninyo. Napansin ko po kasi kanina na walang napuntahan ng perang binigay ko sa inyo. I mean, bakit ho hindi nyo binili ng para sa pangangailangan ninyong dalawa ng anak mo ang tulong na binigay ko? Pasensya na po. Hindi ko na dapat pinapakialaman pang tungkol sa bagay na yun, 'di ba? Pero kuryoso lang po talaga ako sa mga ginawa nyo kanina para sa ibang tao. Yung kanina ba? Natatawa nitong sambit bako nagkamot sa ulo. Pasensya ka na sa ginawa ko. Sana hindi ka nagalit dahil hindi po ako magagalit, kuya. Lalo na't may maganda namang pinatunguhan ng perang ibinigay ko sa inyo. Natatawa niyang paglilinaw bago muling ngumiti sa matanda. Kuryoso lang po ako kung bakit niyo po sila tinulungan, gayong kayo pong nangangailangan talaga ng tulong. I mean, hindi naman po masamang tumulong pero bakit po ninyo naisip na tulungan din sila? Alam mo kasi, Iha, naniniwala ako sa kasabihang walang taong nabubuhay nang para sa sarili lang niya. Sagot nito na marahan niyang tinanguan. Na hindi lahat ng taong nakapaligid sa'yo, maganda rin ang takbo ng buhay na meron sila. Pwedeng maayos lang ang damit na sinusuot nila pero mas kailangan pa talaga nila ng tulong kumpara sa akin. Kahit na papaano ay masasabi ko namang swerte ako. May mga kaibigan ako na pwede kong mahingan ng tulong. Wala namang masama sa pagtulong. Basta't ang aking lang ay mapupunta sa mabuting kamay ang tulong na ibinibigay sa akin ng ibang tao. Tulad ng ginawa mo kanina. Sobrang perang ibinigay mo sa akin at nagkataon lang na may mga nangangailangan ng tulong kanina kaya tinulungan mo sila. Dugtong niya na nakangiti nitong tinanguan. May mapapala po ba kayo sa pagtulong niyo sa ibang tao? I mean, hindi niyo sila kilala kaya may posibilidad na, alam niyo na hindi na makabalik lahat ng tulong. Hindi ko kasi ugaling maghintay ng kapalit sa mga taong tinulungan ko, Iha. Naniniwala kasi ako na lahat ng ginagawa ko may kapalit, ngunit hindi na manggagaling sa kanila. Sagot niya. Magsasalita pa sana si Miriam, ngunit agad niyang naitikom ang bibig nang sandaling may tumawag sa pangalan ni Jude. Jude! Kanina pa kita hinahanap sa pwesto mo kanina sa plaza. Hinihingal na sambit ng matandang babae bago siya nagbigay ng supot kay Jude na tinanggap naman ito. May naawa sa akin kanina, nagbigay ng lugaw at tubig. Naaalala kita at iyong anak kaya inuwi ko na lang to para ibigay sa'yo. Nakangiti niya ipinakita kay Miriam ang paper bag na ibinigay sa kanya ng matandang babae. Kaya naman walang ibang nagawa si Miriam kung hindi ang tumango na lang nang maintindihan niya kung ano ang nais na iparating sa kanya ng matanda. Ganito ang sinasabi ko, Iha. Aniya, bago niya ibinigay sa anak ang bote ng tubig na agad naman itong tinanggap. Kapag mabuti ka, pagpapalain ka talaga ng Panginoon. Hindi man magandang buhay na meron kami ngayon ng anak ko, pero alam ko namang hindi niya rin naman kami pababayaan. Kaya huwag ka maging mapagmataas sa kung anong meron ka. Iaangat ka niya. Sobrang buti niyo po, ano? Sinabi mo pa, sagot ni Jude. Nang mahusto sa kwentuhan nila ay hindi na nagdalawang isip pa si Miriam na magpaalam na sa kanila bago ito nagdesisyong pumasok sa trabaho niya. Ni hindi niya na nga namalaya na may 2 oras na pala siyang wala sa trabaho. Kaya naman nang sandaling makapasok siya sa opisina, hindi na siya nagtaka pa kung maabutan niya roon ang nanay niya. Niriskad mo raw ang meeting yun with Mr. Kua? Tanong nito bago kunot noong nag-angat ang tingin sa kanya. Pwede ko bang malaman kung bakit? Walang ibang nagawa si Miriam kung hindi ang mapabuntong hininga na lang bago umayo sa pagkakaupo niya. Nabanggit at naipaliwanag na rin sa akin kanina ng driver mong tungkol sa nangyari sa kotse ninyong dalawa. Naipaliwanag ko na rin yon kay Mr. Kua na tinanggap niya naman, Iha. Nasabi na rin sa akin ng driver mo na nag-book ka raw ng taxi bago mo siya iniwanan. Sagot nito na ikinahinga niya na lang ng malalim. Hindi ka naman dumiretso sa opisina kaya nagtataka na rin ako kung saan ka nga ba sumuot at bakit hindi mo man lang sinipot ang investors natin. May sinundan po kasi ako, Mama.
Gaano naman kaimportante yung sinundan mo at nagawa mong paghintayin ng 2 oras ang mga kamiting mo, anak? Hindi makapaniwala nitong tanong na ikinanguso niya na lang. Sana ngayon lang ito, iha, okay? Kung ipagpapatuloy mo ang ganyang ugali, nako, baka mas lalo kang mahirapan sa trabaho mo. Tsaka mo na lang pag-aksayahan ng oras ang ibang tao. Unahin mo muna ang trabaho mo, okay? Ilang minutong nanatiling tahimik at malalim ang iniisip ni Miriam. Kaya naman bahagya pang napataas ang kilay ng nanay niya, lalong-lalo na sa inaakto ng anak niya ngayon. Nakailang tapik ito sa kamay ng anak bago pa man ito tuluyang bumalik sa wisyo. Mukhang ang lalim ng iniisip mo, anak, ha? May problema ba? Tanong niya. May hindi ka ba sinasabi sa akin, anak? Tungkol ba ito sa sinasabi mo kanina na sinundan mo kaya hindi ka sumipot sa meeting ninyo? Actually, mama, may nakilala akong pulubi kanina. Pag-amin niya rito, na ikinaangat naman ang kilay ng nanay niya. Hindi ko silang maiwasang isipin tungkol sa kanya at sa anak niya. Dahil binisita ko sila sa bahay nila. Nakatira sila sa ilalim ng tulay, mama. Medyo mabaho roon nung nagpunta ako roon kanina. Nakakasulasok ang amoy. Kaya hindi ko naiwasang alalahanin ng tungkol sa kalusugan nilang dalawa ng anak niya. Kung pwede ko lang talaga silang bigyan ng matutuluyan, di sana'y ginawa ko na. Walang ibang nagawa ang nanay niya kung hindi ang mapangiti sa sinabi ng anak niya. Isa siyang philanthropist, kaya naman palagi siyang naroon sa mga charities na tinutulungan niya. Hindi dumadalo si Miriam sa mga ganoong klase ng events, kaya naman nung una ay akala niya ay wala talaga itong interes sa pagtutulong sa ibang tao. Ang marinig ang salitang yon mula sa anak ay naghatid ng tuwa sa puso niya. Napansin naman ni Miriam ang pagngiti ng nanay niya habang nakatitig sa kanya, kaya naman hindi niya naiwasang mapaisip. Alam mo, naaalala ko ang sarili ko noon sa'yo. Lalo na dyan sa mga ikinikilos mo nitong mga nakaraang araw. Saad ng nanay niya na ikinanguso nito. Sumandal siya sa upuan niya at doon nakangiting nagkwento sa anak niya. Alam mo ba dati na wala rin ako interes sa pagtulong sa ibang tao? Hindi ako lumaki sa mga magulang ko at hindi nila ako naturuan bago pa man nila ako iniwan. Kaya naman hindi ko alam ang pinagkaiba ng mali sa mabuti. Nabuhay ako sa isang madilim na mundo at doon ko nakilala ang tatay mo. Nung nabuntis niya ako at nung iniwan niya tayo, doon ko lang na-realize sa sarili ko na magiging ganito pa rin baka dilim ang mundo ko kung noong una pa lang ay naging mabuting tao na ako sa lahat ng taong nakakasalamuha ko. Aniya, bago siyang umiti at lumingon sa malayo. Walang ibang nagawa si Miriam kung hindi ang tumitig sa kanya at habang nakikinig sa kwento ng kanyang ina. Nung iniwanan niya ako, doon ko lang napagtanto na naging masama nga akong tao sa mga taong nakakasalamuha ko noon. Dahil ni isa, wala ni isa sa kanilang tumulong sa akin. Umabot pa nga sa puntong nagkahiwalay kami. Pinaalis ako sa apartment dahil hindi ko na magawang bayaran lahat ng bayarin sa tubig at kuryente. Umabot din sa puntong naging pulubi ako sa kalsada habang ipinagbubuntis kita, anak. Kwento niya pa dahilan upang gulat siyang lumingon sa nanay niya na nakangiti nitong ikinatango. Bago pa man kita maisilang sa mundo, naranasan ko na rin maglagi sa kalsada habang namamalimos sa mga taong dumaraan. Ang buong akala ko ay hindi na ako makakabangon pa pagkatapos sa mga pagsubok na dumating sa buhay ko. Dumagdag pa sa problema ko noon ang tungkol sa pananaboy ng tatay mo sa akin. Kaya naman minsan na rin dumating sa punto na gusto kong wakasan na lang ang buhay ko habang ipinagbubuntis kita. Mama, alam ko, Miriam, nakasalanan yon. Kaya hindi ko rin ginawa yon kalaunan. Sagot niya sa anak kahit na hindi naman ito kumibo. Bago pa man ako makatalon sa tulay ng mga panahong yon, may humila na sa akin. Isa rin siyang pulubi sa lansangan, Miriam. At siyang tumulong sa akin na makabangon. Siyang tumulong sa akin sa lahat ng bagay. Ginawa niyang lahat ng makakaya niya para lang maalagaan ako. Nung mga panahong kailangan ko ng tulong, siyang naririyan sa akin. Nakakalungkot lang na simula nung makabangon ako mula sa pagkakalugmok, hindi ko na siya muling nakita pa.
Ni hindi ko man lang siya nagawang pasalamatan sa ginawa niya para sa akin. Namatay po ba siya, Mama? Nakangiti itong umiling at nagbaba ng tingin. Ang sabi sa akin ng mga kaibigan niya, umalis na raw siya. Hindi ko alam kung saan siya lumipat, anak. May minsan ko na rin siyang pinahanap noon pero hindi ko na siya muli nakita pa. Ni hindi na rin kailanman nag-cross ang landas naming dalawa kaya ayun, hindi ko na alam kung nasan siya. Ngumiti siya kay Miriam na ngayon ay nanatili pa rin nakikinig sa kanya. Madami akong kaibigan noon, Miriam. Maniwala ka man o sa hindi. Yung mga time na kailangan ko ng tulong nila. Alam mo ba kung anong ginawa nila? Ano po? Tinaboy nila ako palayo, anak. Kaya nung ginawa nilang bagay na yon, hindi na ako nagdalawang isip pa na putulin ko ang koneksyon ko sa kanila. Sagot niya bago siyang ngumiti nang wala sa sarili. Yung kaisa-isang pulubi na nagturo sa akin bumangon, ang hindi ko na nagawang tulungan pa nung nakabangon ako. Hindi ko inaasahan na ang isang pulubi lang pala makakatulong sa akin bumangon. Kaya yung nalaman kong tungkol sa kwento mo, tungkol sa pulubing nakilala mo, hindi ko na iwasang makaramdam ng tuwa. Dahil tulad ko, katulad din kita. Nabanggit ni Miriam sa nanay niyang tungkol sa kagustuhan niyang matulungan si Jude. Kaya naman nang malaman ito ng nanay niya, hindi na ito nagdalawang isipan na samahan ng anak sa gagawin nito. Dumaan sila sa isang grocery store at doon namili ng maraming pagkain na ihahatid nila sa mag-ama. May nakita silang mga pulubi sa lansangan na nadaanan nila at dahil nga sa philanthropist ang nanay niya at nakahiligan na nitong tumulong sa kapwa, hindi na ito nagdalawang isipan na tulungan ng mga bata sa lansangan at tuluyan ang binigyan ng makakain at maiinom. Doon lang yan na-realize na hindi naman masamang tumulong sa kapwa. Hindi rin maipagkakaila ni Miriam na tila ba tumataba ang puso niya sa tuwing makikita niya ang mga batang nakangiti kung tatanggapin lahat ng pagkain na ibinibigay nila sa mga ito. Maraming salamat po, ma'am. Pasasalamat pa ng ginang na huli nilang binigyan ng pagkain na ikinangiti na lang nilang mag-ina. Maraming salamat po talaga. Malaking bagay na po ito sa amin. Hulog po kayo ng langit. Walang anuman. Si Miriam ang sumagot sa kanya. Kaya naman hindi na iwasan ng nanay niya na bumaling ng tingin sa kanya nang may ngiti sa labi. Hindi kalaunan ay nagdesisyon na ang mag-ina na magtungo nga sa ilalim ng tulay. Nakaramdam ng awa si Miriam at ang nanay niya. Lalo na nang mapagtanto nilang wala man ng kuryente at tanging gasera lang ang ginagamit ng mag-ama sa maliit nilang tahanan bilang ilaw. Tao po! Tawag ni Miriam kasabay ng sunod-sunod na pagkatok. Natigilan si Jude sa pagtuturo sa anak niya nang makarinig siya ng magkakasunod na katok mula sa labas ng pintuan nila. Hindi na siya nagdadalawang isipan na magtungo roon upang salubungin man ang kung sino mang kumakatok sa pintuan ng munti nilang bahay. Mabuti na lamang at bilog na bilog ang buwan, kaya naman hindi niya na kinailangan ng gasera upang pagbuksan ng pinto ang dalaga. Magandang gabi po ulit, ngiti ni Miriam. Oh, ikaw pala, Iha! Natutuwang sambit ni Jude bago siya lumingon sa gilid nito. Anong naghatid sa'yo rito, Iha? Gabi na. Hindi po ako makatulog kaya ipinakita niya ang dalawang kahon na naglalaman ng mga groceries sa matandang lalaki na ikinangiti naman ito. Naghatid po ako ng groceries para sa inyo ng anak ninyo. Nako, salamat, Iha. Pero sana hindi ka na nag-abala pa. Actually, saad ni Miriam bago siya lumingon sa likuran niya. May ipapakilala po ako sa inyo. Gusto po sana kayo makausap ng nanay ko para kung sakali lang matulungan niya kayo. Magandang gabi po. Bati ng nanay niya bago nag-angat ng tingin sa lalaki. Dito na agad nanlaki ang mga mata ng nanay niya nang mamukhaan niya ang matandang lalaki at wala namang ibang nagawa si Jude kung hindi ang umiti. Tila ba hindi na sariwa sa alaala niya ang lahat ng nangyari sa nakaraan niya, kaya naman hindi niya namukhaan pa ang ginang. Magandang gabi po sa inyo, ma'am. Who this? Gulat na tanong ng nanay niya bago niya ito pinagmasdan magmula ulo hanggang paa na ikinakunot na ang noo niya. Ikaw na ba yan? Kilala niyo po ba ako? Kilala mo siya, ma? Kunot noong tanong ni Miriam. Siya yung kinukwento ko sa'yo, anak.
Saad ng nanay niya bago lumingon kay Judes o Jude nang may nangingilid na luha sa mga mata niya dahil sa tuwa. Hindi mo na ba ako maalala, Judes? Ako to, si Angelica. Hindi mo na nga ako maalala dahil may 2 dekada na rin ang nakalipas at naiintindihan ko yon. Ako yung tinulungan mo nung makasurvive sa lansangan. Iniligtas mo ko noon, Judes. Hindi mo na ba talaga ako maalala? Doon biglang sumagi sa alaala ni Judes ang tungkol sa dalagang tinulungan niya noon. Medyo malabo na sa alaala niyang nangyari, ngunit hindi niya maitatangging pamilyar nga sa kanyang muka at pangalan ng ginang na nasa harapan niya. Angelica! Yung muntik nang tumalon sa... Ako nga! Saad ni Angelica bago siya yumakap sa kaibigan na ginantihan naman ni Judes. Kamusta ka na nga ba? Alam mo ba ang tagal rin kitang hinanap noon? Halos 5 taon kitang binalik-balikan sa pwesto mo. Pero wala ka roon nung huli kong punta. Wala na ako roon dahil nagkaroon ng raid doon. Paliwanag ni Judes na marahan at nakangiti naman itong tinanguan. Alam mo na hindi rin ligtas roon kaya nagdesisyon na lang akong bumalik sa probinsya namin. Hanggang sa bumalik ako ritong muli sa Parañaque para magbakasakali. Kamusta ka na nga ba ngayon? Eto, aniya kasabay ng pagbuga ng malalim na hininga at imunuestra sa kaibigan ang maliit niyang bahay. Narito pa rin sa ilalim ng tulay kasamang anak ko. Lumingon si Judes kay Miriam at agad nang ngumiti sa dalaga bago lumingon sa kaibigan. So, si Miriam palang anak mo? Oo. Natatawang sagot ni Angelica sa kanya bago niya nakita ang batang babae na nagtago sa likod ng kaibigan niya. At may anak ka na rin. Sobrang liit niyang talaga ng mundo, ano? Hindi ko nakala na makikita kitang muli. Sa ganitong sitwasyon nga lang. Kaya nga, baka sadyang unfair lang talaga ang buhay, Angelica. Natatawang saad ni Judes. Pero alam mo, kontento pa rin ako sa buhay kong to. Basta't naririto ang anak ko sa tabi ko. Kompleto at kontento na ako sa buhay ko. Hindi kayo ligtas dito, Kuya Judes. Sagot ni Miriam, dahilan upang lumingon sila sa dalaga. Hindi makakabuti para sa kalusugan ninyong tumira sa ganitong klase ng lugar, lalo na't medyo bata pang anak ninyo. Bakit kaya hindi niyo subukang tumira sa bahay namin? Medyo malaki naman ang bahay namin. At mabibigyan ka namin ng trabaho, Judes. Dagdag ni Angelica, dahilan upang nahihiya itong ikinailing ng kaibigan niya. Judes, maraming salamat pero hindi ko matatanggap ang offer ninyong yan, Angelica. Ayoko maging pabigat sa inyo. Iyan din ang sinabi ko sa iyo noon, hindi ba? Pero anong ginawa mo? Pinilit mo pa rin ako na sumama sa iyo at tanggapin ang tulong mo sa akin noong mga panahong yon. Saad pa ni Angelica bago siya lumapit at ngumiti sa kaibigan. Kahit ngayon lang, Judes, hayaan mo naman ako makabawi sa iyo, okay? Kahit ngayon lang. Hayaan mo ako makabawi sa iyo. Gusto kong ibalik sa iyo lahat ng naging kabutihan mo sa akin noon. Kaya, hayaan mo ako ngayong tumulong sa iyo. Isipin niyo rin po na para rin po ito sa anak ninyo. Sabat ni Miriam, dahilan upang lumingon sa kanya ang dalawa. Papag-aralin ko si Orian. Bibigyan kayo ng trabaho ni Mama. Kukup-kupin namin kayo at aalagaan, tulad ng ginawa ninyo sa amin ni Mama noon. Nang dahil sa offer nito ay wala nang ibang nagawa si Judes kung hindi tanggapin ang offer ng mag-ina. Hindi kalaunan ay tinupad nga ng mga ito ang pangako nila sa kanya. Pinag-aral ni Miriam ang anak niya habang si Angelica naman ay hindi na nagdalawang isip pa na bigyan ng posisyon si Judes sa kumpanyang pagmamay-ari nito. Hindi akalain ni Judes na ang dating buntis na tinulungan niya lang noon ay isa na palang bilyonarya ngayon. Hindi rin naman akalain ni Angelica na muling magkukrus ulit ang landas nilang dalawa ng kaibigan niya noon. Hindi kalaunan ay tuluyan na rin nakabangon si Judes at dahil iyon sa tulong ng babaeng minsan niya na rin pinakitaan ng kabutihan noon. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV,
Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!